So, kung natin kakalimutan, ngayong pagkakataon, we are going to talk about our church, Salvation in the Name of Jesus, or SNJ for short, Transforming Lives. Tayo po ay maaring magtulungan sa ating pagsusuporta sa ating mga sarili, sa ating sa ating mga grupo, mapa-adults man yan, youth or YLL or young professionals. Tayo po ay magsasanib puwersa para makita po natin ang pagbabagong buhay natin na makapangyarihan nga naman talaga. Basahin po natin ang ating carrier verse for the whole month of August. Sabi po dyan from Acts chapter 2 verse 42 to 47. Again, kung kayo po ay maaaring tumayo kung nasaan man kayo, please stand up with me where you are at basahin po natin sabay-sabay ang mga verses na to at hayaan po natin na habang binabasa natin, let the Lord speak to us at painggan po natin yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Sabi po rito, all the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper, and to prayer. A deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders. And all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. They worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity, all the while praising God and enjoying the goodwill of the people. And each day, the Lord added to their fellowship those who were being saved. Hallelujah. Napakalupit po ng sinabi ng Panginoon dito dahil panagsanib puwersa po talaga ang mga anak ng Diyos. Ito po yung mangyayari, magtutulungan, magpapalakasan, magkakaroon po talaga tayo ng isang mayamang relasyon, malalim na pangunawa sa bawat isa at magtutulungan po talaga ang simbahan. Sabi po nga dyan, ang sentro po ng dahilan kung bakit nagtulungan ang mga tao sa Church of Acts ay si Jesus. Ang kanyang katuruan na ipinamahagi niya sa kanyang mga disipulo, pinamahagi ng mga disipulo sa kanilang mga disipulo, at ang nare-refer po dito, it is actually done by the apostles, the leaders of the church during that time, and it is absolutely amazing and wonderful. Nakita po natin sila. Sila po ay nagtitipon. Meron silang great joy and generosity. So talagang grabe yung kagalakan nila. Hindi lamang sila nagtatawanan, hindi lang sila masaya, kung hindi yung kanilang kagalakan, it expresses itself sa pagbibigay ng pangangailangan ng ibang kasama nila. Walang maramot sa kanila, walang nag-iinggitan, walang nagchichismisan. Sila ay nagsasanib puwersa para magpalakasan, matulungan ng bawat isa sa mga kayang tutulong sa kailangan ng tulong. Sila ay binibigyan ng tulong at eventually they were able to actually help others. At napaka-importante po yung sinasabi rito that they actually shared meals together. Sa kulturang mga Israelita, kapag kayo po ay nakita ng mga tao, kapitbahay sa inyong kapaligiran, na kumakain kayo sa hapagkainan ng isang tao, ibig sabihin, malalim ang inyong relasyon at kayo ay handang mamatay sa taong yon. At ang inyong host will be the same. They are ready to die for you. So napaka-significant po nun. So ibig sabihin, they are there ready to give up their lives for each other. Ganun klaseng suporta meron sila sa bawat isa. At ganun din po sa ating simbahan dahil ang SNJ po ang ating simbahan, ganun po ang level ng support. So kung kayo po ay naiintriga, hindi nyo alam na ganun ang SNJ, kausapin nyo po yung nag-imbita sa inyo o kung kayo po ay may karanasan na pwede po kayo magpatotoo. If you're watching via streaming service, pwede po kayong magkomento at pwede po namin kayong tawagan o pwede po namin kayong kontakin. Ang Biblia po ay may mandato ng pagkakaisa. Dahil sa pagkakaisa at pagkasanib puwersa, lalong malakas ang mga taong ito. Hindi po talaga hindi po talaga sinasabi ng Panginoon na tayo mabuhay na isolated. Even our families will need other families, and the greater family na binigay ng Panginoon sa atin ay ang simbahan. Sabi po sa Psalm 133 verse 1 to 3 NIV version, sabay-sabay po natin basahin, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. It is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion, for there the Lord bestows his blessing, even life
forevermore. So, meron po dyan kasing metaphors na ginamit, yung pag-pour po ng oil at dumaloy po doon sa beard ni Aaron. Ang sinasabi po kasi dyan, yung anointing oil ng Panginoon, ito po yung anointing oil ng authority, anointing oil ng power, anointing oil po to na nagbibigay ng kagalingan. Kasi ganun po yung kapamaraanan nila during that time. When you need healing, they will put on anointing oil sa'yo. When you are actually given a new responsibility or a place sa office, binigyan ka nila ng posisyon, they will anoint oil on you. Kaya nga po ang sinasabi ng Panginoon, kapag magkakasama ang mga anak ng Diyos at sila ay nabubuhay sa pagkakaisa, parang ganun po yung nangyari. Bumubuhos po ang anointing oil ng Panginoon. Kaya napakaganda po na magsanib puwersa ang mga anak ng Diyos, magtipon-tipon po tayo para tayo ay makatulong o tayo kaya ay makatanggap ng tulong, pero higit doon para tayo ay mabago, because this is the opportunity for us to become transformed progressively sa ating buhay bilang mga Kristiyano o bilang parte ng isang komunidad. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kayo po ang magpala ng mensahe sa amin sa araw na ito. Kayo po ang mangusap. Maranasan po, Panginoon, ng bawat mga nanonood ngayon ng mensaheng ito, ang inyong presensya, ang inyong pag-ibig, ang inyong kagalakan at kapayapaan. Hayaan niyo po, Panginoon, na kasihan mo kami ng iyong grasya para hindi po kami malito, hindi kami malinlang, o hindi kami madistract, Panginoon, sa aming pakikinig. Dalain ko po, Panginoon, sa bawat tahanan, Panginoon, represented today, pakibisita niyo po sila. Hayaan nyo na ang pag-ibig nila, pag-ibig nyo, ang maranasan nila. At hayaan nyo po, Panginoon, na ang presensya mo ang pumasa kanila. Ito po'y dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayan. Tuloy po natin ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito. So, meron po akong 2 points na gusto ko pong i-share sa inyo kung paano po makakatulong ang pagsasanib puwersa, ang collective support ng ating simbahan sa pagbabago ng ating buhay through biblical relationships, spiritual growth, and accountability. Pag-usapan po natin ang biblical relationship. So, ibig sabihin, ito po yung tamang relasyon. Hindi po ito yung mga relasyon na maninira ng kapwa, makipagchismisan, o magngunguyan, o magsasabi ng mga problema sa buhay. Ito po ay mga relasyon na magbibigay po ng solusyon sa problema, magbibigay ng pagkakataon na ma-process natin yung nangyayari sa ating buhay, kung ito man ay mahirap, ito man ay failure, o ito man ay tagumpay. So sabi po dyan sa Hebrews 10:23-25 NLT version, basahin po natin sabay-sabay. Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep his promise. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near. And may the Lord add understanding sa pagbabasa ng kanyang salita. So sinasabi po ng Panginoon dito, ano nga ba ang pamantayan? Ano ang ebidensya na ang mga karelasyon natin ay biblical in nature? Ito ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi diyan, tayo po ay nagmo-motivate na gumawa ng mga bagay na ang pundasyon ay pag-ibig, at ito ay para sa magandang gawain, mabuting gawain. So, pundasyon ng pag-ibig. Kapag ang mga kausap po natin, yung mga tao na marunong umibig, naiintindihan nila yung lalim at lawak ng kapangyarihan ng pag-ibig, ang pag-uusapan po natin, hindi yung mga karanasan ng ibang tao o yung mga problema natin per se, na walang solusyon. Ang pag-uusapan po natin, paano nga ba natin may express ang pag-ibig na ito? So, paano nga ba mai-express ang pag-ibig ng Panginoon? Hindi lamang po sa pagtulong sa kapwa, kung hindi, ang unang expression po ng pag-ibig sa Panginoon, yung pagbabago natin. Yes, yun po. Dahil pag natanggap po natin ang pag-ibig ng Panginoon at napalibutan po natin ang ating mga sarili ng mga kasama na uma-attend ng Salvation in the Name of Jesus sa ating simbahan, na umiibig sa Panginoon, tayo po ay nababago. Natututo tayo mag-pray. We learn to give thanks. We learn to appreciate our environment. Natututunan po natin huwag maging materyoso.
Natututunan po natin mag-alaga ng ating katawan, ng ating sarili. Natututunan po natin na alagaan ano yung nilalagay natin sa ating isipan. Dahil ang sinasabi ng mga kapwa natin na kasama natin sa simbahan, yung mga bagay na magsasabi, mahal mo ang iyong sarili, ito ang iyong mga ginagawa. At pag mahal mo ang sarili mo, mas madaling magmahal ng kapwa. Ano pa yung mga pagbabagong maaaring pinag-uusapan ng mga mapagmahal na Kristiyano na kasapi ng SNJ? Ang pagmamahal sa sarili sa pamamagitan ng pagtanggap kung sino ka man. Ano man ang pinanggalingan mo, sino man ang magulang mo, sino ang kapatid mo, sino mga kamag-anak mo, saan ka nakatira, pagtanggap mo yan, hindi ka maghahanap ng mga bagay na wala ka. Pagpapasalamatan mo kung anong meron ka. Kung ikaw ay bumangon sa isang higaan, ano man siya, matigas man siya o malambot, magpapasalamat ka dahil may higaan ka. Kung ikaw ay let's say bumangon sa isang tahanan na meron kang kape, wala kang asukal, wala kang gatas para ihalo sa kape, magpapasalamat ka kasi meron ka pa rin kape. Hindi mo hahanapin kung ano yung meron sa kapitbahay, meron ba yung coffee creamer. Hindi mo hahanapin yung kung may coffee mate siya. Masaya kang umiinom ng kape mo kasi binigyan ka ng puso ng Panginoon na punong-puno ng kagalakan. Kaya nga po yung pagbabago ay nagmumula sa loob, palabas. At ito yung mga taong tutulong sa iyo para madiskubre mo na marami nga palang dapat ipagpasalamat. Isang araw po ako po ay nakikipag-usap sa isang bulag sa aming opisina. At meron po siyang aso. Yung aso tuwang-tuwa sa akin, hinadilaan ako at nagpalambing itong asong ito sa akin. Ngunit namangha po ako sa kanya dahil sa kalagitnaan ng kanyang pagkabulag, walang naging hadlang sa kanya. At ang kanyang patotoo sa akin na nag-uusap kami, bakit ako maghahanap ng kakayahang makakita kung dahil sa kapagkabulag ko, ang dami kong natutunang maganda. Napakaganda po ng sinabi. Hindi siya nainggit sa mga tao sa kapaligiran niya na nakakakita. Kung anong meron siya, anong gilas, anong talino, ginawa niya yung kaya niya. At nung nagkita po kami, galing po siya sa isang sa isang global or international. Hindi siya Paralympics kasi para sa Olympic level na mga ano yun mga disabled people. It's actually parang world championship meet. At ang kanyang nakakamangha na discipline is actually 5,000 meter swim, 5 kilometer swim. So ito yung marathon ng swimming. Kung tama po yung recall ko, 5,000 ba o 500 meter swim. Basta malayo yun. So siya ay bulag. Pero hindi siya napigilan maging part ng sports dahil mahal niya yung sarili niya. Hindi siya naawa sa sarili niya. Hindi siya wala siyang sinisi. Di ba? Hindi niya sinisi yung magulang niya, hindi niya sinisi yung pagkakataon. Wala siyang sinising Diyos. Hindi ko po alam kung Kristiyano siya. Tanggap niya kung sino siya. Eh tayo nga po di po ba? Nakakakita tayo, nakakaamoy tayo, hindi natin tanggap yung ilong natin kasi pango. Kung titingnan natin, anong mas mabigat na problema? Pango ka o bulag ka? Di ba? Ano mas mabigat na problema? Malabo mata mo o duling ka? Dahil kadalasan po hindi natin tanggap kung sino tayo dahil wala nag encourage sa atin to do acts of love, especially for ourselves. What we tend to do is magreklamo. What we tend to do is to look for things na wala tayo. So nakakalimutan na natin kung sino tayo. Kaya nga po sa SNJ, yung mga kasama natin, tutulungan ka na maging malapit sa Panginoon para makilala mo ang iyong sarili ayon sa pagdisenyo sa ng Panginoon. Dahil may gilas ka, may henyo ka, may talino ka, may galing ka. At ang Panginoon na maaari makapagsabi sa inyo. At ang isa ay to do good works. Yan po ang nagagawa. Alam nyo, ang sarap kung lahat ng tao sa mundo gumagawa ng mabuti, walang gumagawa ng masama. Na-imagine nyo po ang tahanan na puro kabutihan ang ginagawa ng nanay, ng tatay, ng anak, ni kuya, ni ate, kung kayo ay may siblings, di ba? Kasama si lolo, si lola dyan. Anong klaseng tahanan kaya ang punong-puno ng pag-ibig at puro kabutihan ng ginagawa? Ma, wag ka na maghugas, ako nang bahala. Sabihin ng lalaking asawa sa babae, ako na magluluto, magpahinga ka muna dyan. Di ba?
O di kaya, o ito, meron tayong kinita, kumain tayo sa labas. O di kaya, anak, anong kailangan mo? Ito, pwede natin bigay. Si kuya o si ate, o anong tulong ang magagawa ko sa'yo? Anong tulong, anong magagawa ko sa'yo? Paano ko mapag-aang ang buhay mo? Kung ganun na pag-uusap sa tahanan, hindi po ba napakagandang tahanan? Si asawang babae may problema, si asawang lalaki handang makinig sa problema at handa silang mag-usap para masolusyonan ang problema. Instead na, ito yung problema ng babae, biglang mawawala yung lalaki magiinom sa kanto. Dahil ayaw niya marinig yung problema. Hindi po ba kung ang bahay, ang tahanan, bawat isa gumagawa ng kabutihan, ang linis ng bahay, ang payapa ng bahay, walang nagsisinungaling sa bahay, walang late umuuwi sa bahay, walang nagre-reject ng call sa bahay, pag tinext ka, magte-text back ka, 'di ba? Kung unless na wala kang load, of course, 'di ba? Kung ikaw yung anak, hindi mo hahayaan mag-alala ang iyong mga magulang. Bakit wala ka pa? Pag sinabi mo, 'di ba, pag nangako ka, 'di ba, tatay ka, nanay ka, anak ka, kapatid ka, pag nangako ka, tutuparin mo, mauwi ako diyan alas 10. 9:59 nasa bahay ka na. Sabi ng ama mo, tayo ay magsasama, pupunta tayo sa dagat, pupunta tayo sa zoo, okay? Gagawin mo. Nandun ka. Pag sinabi mo sa anak mo na handa ka makinig, nakikinig ka. Hindi nagsasalita siya, sumisingit ka na kaagad. Kasi ganito yan, kasi ganyan. Oo, ako, uwi na ako, ikaw, papunta ka pa lang. Walang ganun. Yan po yung biblical relationships. Wala pong mawawala sa atin kung sasapi tayo sa simbahan at gagawa tayo ng mga aksyon dahil sa pag-ibig at para sa mabuting gawa. Di po ba napakagandang bagay? You appreciate each other, you take care of each other, and of course, yung tahanan na yun, you pray for each other. Talk about the Bible. Talk about God. God is the centerpiece of that house. Jesus is glorified. Sa mga hindi po nagsisimba, sa mga naghahanap ng simbahan o sa mga dating kasapi sa simbahan, ngunit wala po kayong simbahan ngayon. Welcome po kayo na umattend sa SNJ, whether virtual or dun sa mga daughter churches natin sa Pilipinas o dito sa Japan o dito sa New Zealand kung malapit po kayo dun sa aming lugar. Pwede po kayo makipanayam sa amin. Pero at the end of the day, yan po yung biblical relationship. Yan po yung nais ng Panginoon. Bakit nga ba hindi tayo lumapit sa Diyos? Bakit ba yung tingin natin, stereotypical church? Ang church ng Panginoon tulad po ng simbahan natin, nagnanais na ipamahagi ang salita ng Diyos ayon sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Tuloy po natin ang ating mensahe. Absolutely amazing. The next is spiritual growth and accountability. And I would like to read the first verse sa inyo, Ben. Medyo nag-slip lang ako ng konti. 2 Timothy chapter 2, verse 1 to 2, Amplified Version. Basahin po natin sabay-sabay. So you, my son, be strong, constantly strengthened and empowered in the grace that is to be found only in Christ Jesus. The things, the doctrine, the precepts, the admonitions, the sum of my ministry, which you have heard me teach in the presence of many witnesses, and trust as a treasure to reliable and faithful men will also be capable and qualified to teach others. Isa pong mandato ng Panginoon sa mga katulad kong pastor, sa mga katulad ko nagdidisipulo, ay ituro ang salita ng Diyos at hayaan na ang mga pinagturuan po namin, masunod po nila, at ang gagawin naman po nila, sila naman po ang magdi-disciple. Ituturo rin nila. So we will entrust this very beautiful, wonderful teachings of God, because kung susundin po natin lahat ng salita ng Diyos, lahat po ng ginagawa natin ay ayon sa kalooban ng Panginoon, tayo po ay lalago. We will have spiritual growth at matututo tayong maging accountable. Meaning, pag nakita po natin yung mga tao sa kapaligiran natin, yung mga kapatiran, o di kaya malapit sa buhay natin na nagkakasala,
tatapikin po natin sila na punong-puno ng pag-ibig and gentleness at sabihin natin sa kanila, pag-usapan natin yung ginawa mo. Hindi siya makakabuti sa'yo. At mai-explain mo sa kanila in a biblical way. Dahil ang kasalanan ay bumubulag sa mga Kristiyano para hindi nila marating ang kanilang dapat matahak na landas because sin destroys us, blinds us, and separates us from God. When we say separate from God, hindi na tayo nagpe-pray, di ba? Parang nagkaroon tayo ng breakup kay Lord, hindi na tayo nagbabasa ng Bible, and there is no reason for you not to do that, especially kung alam mo makakatulong ito sa iyo. Kaya nga po, mag-iingat tayo doon sa mga taong kausap natin because ang Biblia po ay very clear pagdating po sa spiritual growth and accountability. Bakit po? Sabi sa Proverbs 27:17, napakadaling maalala. Proverbs 27:17 from the Amplified Version, let's read together. As iron sharpens iron, so one man sharpens and influences another through discussion. Kaya nga po mag-iingat tayo sa mga taong kausap natin, yung mga kaututang dila natin. At kung meron tayong kaututang dila, ang pinaka-importante po rito, ito po yung mga taong matapat sa Panginoon para matuturuan tayo maging tapat sa Panginoon para po tayo ay gumawa ng mga bagay na punong-puno ng pag-ibig ang ating motivation without anything in return na ating isisik. But we will be doing it because we love God and we love ourselves and we love these people. And we will do good works. And kailangan po natin mga kausap, mga taong matino. Mga taong magsasabi sa atin, good job, kung good job. Kung hindi maganda yung ginawa natin, pwede sabihin sa atin, you can improve further. At ang pinaka-importante po, kung tayo ay offensive, nagkakasala tayo, nagiging source tayo ng pain ng pamilya natin, the best that these people can do is actually tell us, meron pang ibang paraan para ipamuhay ng mas maganda ang ating buhay. May mas magandang approach kung paano tayo makipagrelasyon sa ating asawa, sa ating mga in-laws, sa ating mga anak, sa ating paano tayo magtrabaho. Kaya nga po kung sakasakali, kung ang kausap po natin ay mareklamo, tatalas tayo at huhusay tayo sa pagreklamo, yun po ba yung gusto natin? Kasi kausap natin reklamador eh. Wala nang nasabing maganda sa buhay niya. At syempre, ang isang tao na malungkot, miserable, gusto niya may kasama siya. Kaya nga meron siyang kakausapin kasi hindi niya kaya mag-isa yun. Nakita na po ba kayo ng tao miserable mag-isa? Kaya niya maging miserable mag-isa? Wala po ako nakitang ganun. Wala. Meron po ako nakitang taong malungkot mag-isa, pero miserable mag-isa, hindi po. And that's how beautiful God is. And when you talk to people na positive, you become positive. You talk to people na happy, you become happy. Hindi po ba? Tingnan mo nga ang katabi mo. Kung meron kang katabi mo ka ba nakasimangot yan? Kung nakasimangot siya, ngitian mo. And that's the effect, that's the influence of spiritual growth and accountability. We help each other up. Kasi hindi naman po porke, kunwari, di na ako lalayo. Bilang pastor, hindi naman ako araw-araw malakas. May mga panahon din ako ay nanghihina, marupok, nagkakasala. Hindi ako perpekto. Kaya nga po, huwag niyo akong titignan. Ang titignan nyo, ang Panginoong Hesus. Dahil siya po ang magbibigay sa inyo ng tibay, siya ang magbibigay sa inyo ng lakas, siya ang magbibigay sa inyo ng tamang pananampalataya at pananaw sa buhay. Ako po ay instrumento lang. Wag niyo pong titignan ang mga pinuno ng simbahan. Tignan niyo po ang Panginoon at ang inyong relasyon sa Panginoon. At mauunawaan niyo na lahat ng mga tao sa kapaligiran because I may fail you. Pwede akong pumalpak, pwede akong matisod, pwede akong magkasala, pwede akong bigla na lang maglaho sa balat ng lupa at iwan ko ang simbahang ito kung ako ay magpapasakop doon sa kamunduhan na meron ako dahil alam ko nasa physical nature pa rin ako. I am still in the flesh. I know flesh yan, hindi to spirit. But the church, SNJ, continues to keep me accountable, continues to help me with my growth. Kaya po hindi ako nakakalimot. Yan po ang beauty ng ating simbahan.
Yan po yung kapangyarihan ng Panginoon kapag sumapi tayo sa proper biblical relationships because it will result in spiritual growth and accountability. At meron magbabantay sa atin at meron tayong obligasyon na bantayan ng ibang tao born out of love. And that's absolutely amazing. Just imagine for a while. Imagine niyo po, pag uwi niyo sa bahay, everyone is accountable. Lahat may ambag. Di po ba napakagandang tahanang uwian? Ang sarap umuwi sa tahanang ganun. Punong-puno ng pag-ibig, pakikinig, pag-uunawa. Hayaan po natin ang ating mga tahanan ay maging ganun. Huwag na po tayong tumulad sa mga tahanan na nagkakaroon ng hidwaan, nagkakaroon ng division, because hindi po yun yung gusto ng Panginoon. So please, I ask you, I beseech you, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya. Gawin natin ang lahat, sundin natin ang Panginoon, walang mawawala. At makisanib tayo kung saan tayo tinawag ng Panginoon na simbahan. Dahil yung simbahan na yun, kung saan tayo tinawag, ito yung simbahan na maaalagaan tayo. Simbahan na alam natin yung mga namumuno ay makadiyos at nagpapasakop sa Kanya. Tayo po ay yumuko at manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Alam niyo, napaka-importante po sa Panginoon ng ating buhay. Napaka-importante na tayo po ay maligtas sa ating mga kasalanan upang maging kasapi po tayo sa presensya at pamilya ng Panginoon. Kung ikaw ay hindi pa nakakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, nais kitang paanyayahan today. Gagawin mo lang 3 steps. First step, manalangin ka, bow your head and close your eyes. Hiling mo ng tawad ng lahat ng kasalanang naaalala mo sa oras na ito. At syempre, ang puso mo ay handang humingi ng tawad. Kaya nga may repentance ka. You have a repentant heart today. Bible is very clear, when we ask forgiveness from God, He will be faithful and will cleanse us from all unrighteousness. Next step, step number 2, salamat ka kay Jesus. Because of the power of the cross of Calvary, we are saved. Yes, tayo po ay ligtas na. Ligtas na. And that's absolutely amazing when we understand that we are saved. Hindi lamang tayo saved sa kabilang buhay, kundi saved tayo sa kasalanan at kapalpakan sa mundong ito kung susundin natin siya. At ang ikatlo at pinaka-importanting step sa panalangin ito, tanggapin natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. So repeat after me this prayer, pero kailangan i-verbalize mo. Uulitin mo itong panalangin na ito sapat para marinig mo yung sarili. Because the Bible says that if we believe that Jesus died and was raised from the dead and confess with our mouth that He is Lord, then we will be saved. Paraphrased. Hallelujah. Repeat after me this prayer. Jesus, manahan ka po sa aking puso. Pumasok ka po sa aking buhay. Ikaw po ang maghari. Bigyan niyo po ako ng pusong mapagpasakop. Hayaan niyo, Panginoon, na maranasan ko ang galak na mula sa iyo. Ituro niyo pa ako sa tamang simbahan upang ako po, Panginoon, ay magkaroon ng biblikal na relasyon. Lumago sa buhay spiritual at magkaroon po ng disciple. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Pwede kang dumilat. Panandalian kung ikaw ay nanalangin mula sa puso at naranasan mo ang pagbabago dahil yan ang tanda, ebidensya na talaga natanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, tayo ay mababago. You have noticed the change. Karoon ka ng pagkauhaw sa salita ng Diyos, magbabasa ka ng Biblia, o all of a sudden, meron kang isang kasalanan, bigla mo nalang binitawan, then most likely you are saved. Because you have the evidence of salvation. Sa mga kapatiran, nais ko po kayong panalangin.
Kung nakalimutan nyo na po ang importansya ng simbahan, kung kayo ay nasaktan sa isang simbahan na dati nyong kinasamahan, kung naging kabahagi po kayo nito, wag po nyong hayaan na ang inyong karanasan sa simbahan na yun ay magdikta ng inyong kinabukasan. Dahil may simbahan kung saan ka tinawag ng Panginoon na maging kasapi. Kung ito po ay SNJ, sumapi po kayo dito. Hayaan niyo po na tayo ay magsanib puwersa, magkaisa, para tayo po ay magbago. Para ang mga tahanan po natin ay magbago. Para tayo po ay, una sa lahat, tayo muna ay magbago. Sa mga kapatiran dito na dating tiga SNJ at umalis po kayo, nais po namin kayo pinalangin. Kung kayo po ay nanonood ngayon, come back. Because if you are called to this church and you are not part of this church, then you are sinning every day. Because you have avoided the family that God has called you to be part of. And you will see the difference kapag kayo ay sumunod sa Panginoon. Hallelujah. I would like to pray for you right now. Father, I pray sa mga kapatiran namin naghahanap ng simbahan, mga dating kasama namin sa SNJ na maaring bumalik po, Panginoon, because this is a church that welcomes them and they are supposed to be here in the first place. I pray, Panginoon, that everyone, Lord God, who listen to this message will understand na ang pinaka-importanting relasyon ay biblical relationships because these are relationships na punong-puno ng totoong pag-ibig na mula sa Panginoon. Ito ay mga relasyon na magtutulak sa amin para lumapit sa Panginoon at gumawa ng tama, to do acts of love, to do good works in the mighty name of Jesus. And I pray, Lord God, na ang mga kapatiran na kasama namin today, please visit them. Bring them conviction, Lord God. If they need to come back to SNJ, please let them come back. If they are coming to SNJ, Lord God, from another church, let them be healed of that negative experience. I pray that the stereotypical Panginoon experiences, Lord God, will be healed sa lahat ng mga nakikinig today. Because nothing is too difficult for you, and your arms, your hands, it's never too short to reach them. And I pray, Panginoon, kayo po ang bahala sa kanila. And I pray even now, they will never forget that people in the church are, after all, people as well. We are in the flesh. We might fail them. And I pray that we will not be the reasons why they will, Panginoon, stop worshiping. So today, in Jesus' name, bless each and every one. Bitbitin niyo po kami, Panginoon, sa isang buhay na ayon sa kalooban mo, because this is the right thing to do and the right experience to have. In Jesus' name, amen. 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 Ayan, maraming salamat po for you joining us today. And of course, we encourage you to continuously share our content sa mga kilala nyo po. Supportahan po natin ang ating channel. At of course, we will be more than welcome. You are more than welcome to be part of this church. If you are watching us from FB or YouTube, mag-comment lang po kayo and we will reach out to you. At kung kasama namin kayo sa Zoom for the first time or for the longest time and you haven't made that decision to be part of the church, we are most appreciative kung alam niyo po na kayo ay handa nang magpasakop sa Panginoon under the banner of our church. God bless you, keep you, and may He make His face shine upon you. Goodbye for now.